Alam mo ba na dahil sa pagsuway pumasok ang kasalanan sa mundo at mula noon ang tao ay nahiwalay sa Diyos? Sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Roma, Kabanata 3 na talata 23, sapagkat lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nagsasabi na kapag tayo ay ipinanganak, bagamat may pisikal na buhay tayo ay patay sa espiritu dahil nahiwalay tayo sa presensya ng Diyos. Maraming nag-iisip na sapat na ang pag-alam na ang Diyos ay umiiral upang makipagkasundo sa Diyos. Marahil dahil hindi nila alam ang salita ng Diyos at kung sino ang Diyos na lumikha sa kanila, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ng Israel, ang dakilang Ako nga, na makapangyarihan sa lahat, banal at mayaman sa awa. Ngunit ang kanyang banal na salita ay nagsasabi na hindi sapat ang malaman na siya ay umiiral o maging bahagi ng anumang relihiyon o dumalo sa isang simbahan. Maganda ang dumalo sa simbahan o maging relihiyoso, ngunit hindi ito sapat na kabayaran para sa ating kasalanan. Naaalala niyo ba ang sinabi ni Pablo sa Roma, Kabanata 3, mga minamahal na kapatid, sa ilalim ng mga pamantayan ng Diyos ng Biblia na siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman, wala tayong magagawa na magiging sapat na kabayaran. Sapagkat sinasabi ng Biblia na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, at ito ang dahilan kung bakit espiritual tayong patay at nahiwalay sa Diyos hanggang sa mabayaran ang halagang iyon. At sasabihin mo sa akin, "Hey, ibig sabihin kailangan kong mamatay para mabayaran ang aking mga kasalanan?" Ang sagot ay sa kanyang walang hanggang awa, ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak na umiiral mula pa bago ang paglikha ng sansinukob upang, bagamat Diyos, maging tao at bayaran ang ating mga kasalanan sa krus sa pamamagitan ng natatangi at perpektong sakripisyo ni Jesus ng Nazaret, ang kordero ng Diyos. Ang halaga ng ating kasamaan at ng ating kasalanan ay nabayaran. Ang mabuting balita ay hindi nakasalalay sa kung gaano tayo kabuti, kundi sa kung gaano kabuti. Banal at makatarungan si Hesukristo. Ang kaligtasan ay isang regalo na hindi mabibili, hindi makakamit. Natatanggap ito sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, na ang Diyos ay naging tao at namatay sa krus para sa ating mga kasalanan, at sa ikatlong araw ay nabuhay muli mula sa mga patay upang hindi na muling mamatay. Sinasabi ng Biblia sa liham sa mga taga-Roma, Kabanata 10, mga talata 9 at 10, na kung ipapahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at maniniwala ka sa iyong puso na siya ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Sapagkat sa puso ay naniniwala para sa katuwiran, ngunit sa bibig ay ipinapahayag para sa kaligtasan. Ang Panginoong Jesus ay malapit nang bumalik, ngunit sa pagkakataong ito upang hatulan ang buong nilikha at ibuhos ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway, ngunit ang mga nag-iwan ng kanilang makalamang kalikasan at muling ipinanganak sa espiritu at sa tubig, na mga tagagawa ng salita ng Diyos at hindi lamang mga tagapakinig. Ang mga nagtalikdan sa kanilang sarili ay maliligtas mula sa galit ng Diyos at sa walang hanggang kamatayan. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay tatanggapin mo ang buhay na walang hanggan sa presensya ng Diyos kung saan walang luha ni sakit ni kirot. Naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo ay sumainyo lahat. At tandaan na mayroon tayong kaaway na laging nagmamasid sa atin na ang misyon ay magnakaw, pumatay at sumira. Ang kanyang pangalan ay Satanas at siya ay natalo na sa krus, sapagkat sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus sa krus tayo ay nahugasan, napawalang sala, napatawad, naligtas at napagkasundo sa pamamagitan ng biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos na ating Panginoon